Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang talakayan natin dito po sa ating social media platform, Veritas YouTube channel, Veritas Meta or Facebook page. Ito po, ang ating segment po dito ngayon, ATD. Ano ang totoo dito? Yan. Pag-usapan nga natin tong ha? Um, tungkol dito sa post ni Mike Defensor. Nililigawan si Amina Pangandaman. Hindi nililigawan na nililigawan, kinukumbinsi na sabihin na daw ang buong nalalaman. Sa madaling sabi, bumaliktad na si Amina Pangandaman. Bumaliktad sa administrasyon. Ituro na kung sino man dapat nitong ituro. Yan, pag-usapan natin anong totoo dyan. Ito pa, si Bunuan dapat bumalik na sa Pilipinas noong December 17. Hanggang ngayon wala pa. Ano bang nangyayari dyan? Anong totoo dyan? Itong si Amy Marcos. Hindi daw siya boto dyan sa hindi daw siya pumirma dyan sa 2026 budget. Kasi marami din daw diyang pork. Hindi daw tinawag na pork, giniling, pero pork pa din daw yan. Anong totoo dyan? Ayan, pag-usapan natin. Okay, ito. Si Mike Defensor sa kanyang post, sa kanyang Facebook page, mahaba yung kanyang open letter. Yun. Open letter niya kay Amina Pangandaman. Sabi niya dito, December 29, to Amina Pangandaman, Yusek Cabral knew that what was happening inside DPWH. You knew more. You had access to the master list of budget insertions across the national government. You knew the true allocable ceilings in DPWH. You knew who inserted funds in DOH, DSWD, and other agencies. And you know that Leandro Liveste's disclosures are accurate. So, dito sa bukas na open letter ni Mike Defensor kay Amina Pangandaman, sa unang paragraph, ang sabi niya, kung si Yusek Cabral ay maraming nalalaman sa loob ng DPWH, mas marami kang nalalaman. Sabi ni Mike Defensor, dito kay Amina Pangandaman. Kasi hindi lang DPWH ang alam mo. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno, lahat ng mga insertions ng iba't ibang ahensya, DOH, DSWD, ikaw ang nakakaalam niyan. Kaya, kumbaga, kung si Yusek Cabral, ang yumaong Yusek Cabral ay maraming nalalaman, mas marami daw nalalaman si Amina Pangandaman, sabi ni Mike Defensor. Members of Congress, senators, cabinet officials, and contractors did not act independently. They followed up through your department. That is a matter of record. Yun. Itong mga senador, mga kongresista, at mga cabinet officials, pati mga contractors, nagpa-follow up ang mga ito sa kanyang opisina dito kay Amina Pangandaman. Hindi sila gumalaw ng sila lang. Kaya matter of record yan. Given this fact, silence is not plausible deniability. It is evidence of participation. So, hinihikayat niya si Amina Pangandaman na huwag manahimik. Kapag nanahimik siya, yan ay, ang ibig sabihin niyan, siya ay kasabwat. Your academic credentials and professional background do not negate knowledge, access, or responsibility. They only establish capacity. Continued refusal to speak reinforces the inference that your role was not incidental but central. If you deny involvement, state it plainly and submit to scrutiny. If you do not, history and eventually the law will regard your silence as confirmation that you were part of the machinery that enabled the plunder of public funds. History does not judge what was unknown. It judges what was known and deliberately concealed. Yan yung sabi niya dito, Sec Amina Pangandaman, you did not just witness this, you were part of it and history will not forget. Yan yung totoo ba yung sinasabi na yan ni Mike Defensor? Totoo naman yan. Totoo naman yan na si Amina Pangandaman, marami yung nalalaman. Kung ang yumaong Yusek Cabral, alam niya yung mga projects ng DPWH, si Amina Pangandaman, lahat ng ahensya.
Alam niya yan. Kasi DBM siya eh. Unang-una yung mga budget ng iba't ibang ahensya sa kanya pinadala yan. Tapos siya ang gumawa ng NEP, National Expenditure Program. Siya rin ang nagre-release ng mga pundo na yan kasi siya yung Department of Budget and Management. Kaya napaka makapangyarihan talaga ni Amina Pangandaman. Tama naman si Mike Defensor. Ha? Kung magko-cooperate si Amina Pangandaman at sasabihin ang lahat niyang nalalaman ay talagang malaki ang magiging epekto. Kaya lang ang tanong, magsalita kaya si Amina Pangandaman? Sabihin niya kaya ang lahat niyang nalalaman? Medyo mahirap-hirap yan. Ha? Kaya nga sumulat si Mike Defensor kay Amina Pangandaman para kumbinsihin ito na mag-cooperate. Dahil marami siyang nalalaman, sabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. Kaya lang, ang tanong diyan, babaliktad ba si Amina Pangandaman? Sasabihin niya ba talaga ang lahat niyang nalalaman? Siyempre, professional kasi si Amina Pangandaman. Para sa kanya, nagtrabaho siya sa gobyerno, nagtrabaho siya sa administrasyon ni PBBM, hindi niya ito ilalaglag. Kumbaga, yung mga nalalaman niya, confidential yun. Hindi niya dapat sabihin yon. Kung hindi, magagalit sa kanya at masisira ang administrasyon. Hindi naman kasi umalis si Amina Pangandaman dahil galit sa administrasyon. Umalis si Amina Pangandaman dahil nadadawit ang pangalan niya sa kanila Lucas Bersamin sa mga anomalya. Kaya napilitan siyang mag-resign. Pero hindi dahil masama ang loob niya sa administrasyon. Kung masama ang loob niya sa administrasyon, ilalaglag niya ito. Kaya lang maiiba yan dahil pinilit na imbestigahan si Amina Pangandaman. Pag pinatawag yan ng Senate Blue Ribbon, pag pinatawag yan ng Ombudsman, talagang magiging seryoso ang Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson sa pag-iimbestiga. Talagang pipigain si Amina Pangandaman, hindi natin alam, baka hindi niya kayanin ang pagpipiga sa kanya. Isabi niya yung mga nalalaman niya. Hindi, yan. Sa ngayon kasi hindi naman nakakaramdam ng pressure si Amina Pangandaman. Hindi naman siya iniimbestigahan. Pero kapag inimbestigahan na yan at nakaramdam na ng pressure, parang katulad ng nangyari kay Cabral, talagang inabot na ng depression, grabe na yung mga iniisip, tuliro na, bagabag na. Kaya umabot na sa puntong ganun din yung nangyari kila Bryce Hernandez, kila Alcantara at kila Yusek Bernardo. Kumbaga sa simula, sila, hindi pa sila nagsasalita. Pero nung nadidiin na sila at alam nilang posible na silang makulong at posible na silang makasuhan, nag-decide na sila na mag-cooperate na lang, sabihin na lang ang lahat ng nalalaman. Maging state witness na lang. Kung ipapasauli sa kanila yung ninakaw nilang yaman, gagawin nila. Kaysa naman sa makulong sila, mahiwalay sa mga pamilya, masira ang buhay nila. Yan yung nangyari sa Pero ito kasing si Amina, wala pa namang nararamdaman na pressure si Amina Pangandaman. Hindi pa naman pinapatawag, hindi pa iniimbestigahan. Kaya lang, pag lumakas ang pressure ng taong bayan, pag lumakas ang kahilingan ng taong bayan na managot ang lahat ng sangkot, yung mga dating cabinet officials ay hindi dapat palibrihin, mapipilitan ang Blue Ribbon na imbestigahan si Amina kahit ang ombudsman. Kahit si PBBM, hindi niya kayang dipinsahan na yan, si Amina Pangandaman. Pag dinipinsahan niya yan, lalabas niyan may cover up. Hindi magiging maganda ang imahen sa ng administrasyon. Kaya itong ginagawa ni Mike Defensor na nililigawan si Amina na magsalita na, hindi yan ganyan kasimple. Hindi naman masama ang loob ni Amina Pangandaman sa administrasyon. Pero kapag na-pressure yan, katulad ng nangyari kay Cabral, katulad ng nangyari kila dating DPWH Undersecretary Bernardo, posible magsalita yan. Siyempre, hindi naman yan sanay si Amina Pangandaman na napipressure na posible niyang ikakulong. Napakabata niya, bata pa siya at professional, maganda pa ang kanyang kinabukasan, masisira ang karir niya.
makukulong siya, o ano yan, magiging bukas yan, mag-iisip yan, mag-cooperate na lang. O kaysa sa ano, mamatay siya tulad ni Cabral, o kaya makulong siya tulad ni Diskaya. Siyempre hindi niya yan maisip. Kaya anyway, abangan natin kung anong mangyayari dito kay Amina Pangandaman. Ito isa pa, si Manny Bunuan. O itong si Manny Bunuan, dapat December 17 nandito na to eh. Ha? Nag-ano ito, nagbiyahe papunta ng US kasi magpapagamot daw yung pamilya, ay yung asawa. O, gusto niya nandun siya pagpagamot ng asawa. O, kaya ano ito, yung visa nito para sa pagpapagamot ng asawa. O, ang schedule niya bumalik ng Pilipinas December 17. Eh ano na ngayon? January na. Oh, January na mga kabunyog mga kababayan. Oh, 2026 na. Dapat December 17, 2025 nandito na siya sa Pilipinas. Eh ang nangyari hindi naman bumalik. Ha? Parang mangyayari nito katulad na rin yata ito ni katulad na rin yata ito ni Saldico. Hmm? Lumabas ng Pilipinas, papunta ng Amerika, ang paalam din magpapagamot. Ganyan din. Kaya lang dito ang magpapagamot hindi siya, yung asawa. Oh. Eh bago umalis si Bunuan, may mga ano na, mainit na siya eh. Una, iniimbitahan na siya ng ICI. Pangalawa, namomonitor niya na rin na si dating DPWH Yusek Bernardo ay isasabihin na siya. At alam niya na posible rin na si dating DPWH Yusek Cabral, posible na ring magsalita na. Lahat yun may nalalaman. Lahat yun may nalalaman. Lahat yun may nalalaman tungkol sa kanya. Oh. Kaya ano ito? Kumbaga itong si Bunuan, yung paglabas niya ng bansa papunta ng Amerika, ina-anticipate niya na ang dalawang pinakamatitinding posibleng bumaliktad at ilaglag siya ay si dating DPWH Yusek Bernardo at dating DPWH Yusek Cabral. Kaya nung nandun na siya sa Amerika, nag-testify na sa Senado si Bernardo at sinabi na ang nalalaman nito, lalo na yon na hindi na talaga siya babalik. Si Cabral sabi, nagpakamatay, lalo na ring na siyang hindi na bumalik si Bunuan. At kahit na ngayon na patay na si Cabral, yung mga ebidensya lalabas doon, marami talaga siyang nalalaman. At si Bernardo, matibay na testigo na rin yun laban sa kanya. Kaya itong si Bunuan, parang hindi na talaga ito babalik sa Pilipinas. Pero sa part ng administrasyon ni Marcos, hindi pwedeng hayaan na lang na ganyan yan. Unang-una, secretary niya yan, ng DPWH. Secretary niya yan. Ibig sabihin, hindi niya dapat ito protektahan. Sa katunayan, dapat kung si Saldico ay Appropriations Committee Chair, sa Kongreso yan, legislative, pero itong si Bunuan, sa executive ito eh. Ito yung hepe ng DPWH, ng Administrasyong Marcos. Kaya dapat ipakita ng gobyerno na hindi nito hahayaan, hindi pwede, na hindi bumalik sa Pilipinas si Bunuan. Kaya dapat gawin ng lahat ng gobyerno para mapabalik ito. Para maimbestigahan ito, kung kailangang kasuhan, kulong, mapanagot. Kung hindi, masisira lalo ang imahe ng administrasyon. Bagsak na nga sa survey ang administrasyon. Bagsak na nga sa survey ang
si PBBM, lalo pa yang babagsak kapag hindi pinabalik si Bunuan. Kasi ito kapag hindi yan naimbestigahan at hindi na panagot, bukol yan kay PBBM kasi executive official yan eh. Secretary ng DPWH. Kaya dapat talaga magawa ng paraan na mapabalik yan. Ang dami ng wanted ng batas sa Pilipinas, hindi napapabalik. Si Roque, si Saldico, si Bunuan. Dapat magawa ng paraan. Kasi kapag hindi, iisipin yan, parang okay lang sa gobyerno na hindi yan pinapanagot. Napakalaki ng pananagutan ni Bunuan. Kung si Bersamin ay inaakusahan na yung insertions na 8.3 billion, ito 30.5 billion. Ang laki. Ang kabuuang insertions ni Bunuan mas malaki pa sa combined na mga insertions ng mga senador. Kaya napakalaki ng pananagutan nito ni Bunuan. Nung una, ayaw pa nga nitong mag-resign bilang DPWH Secretary. Sabi niya wala siyang ginawang masama. Ngayon, na-expose na ang lahat ng ginawa niya. Dapat mapanagot ito. Bukol ito na malaki sa administrasyon. Kasi executive official yan. Kung si Saldico ay congressman o House Appropriations Committee Chair, ito secretary ng DPWH. Sabihin pa na hindi si PBBM ang direktang dito, pero tao ito ng gabinete. Kaya dapat mapanagot. Anyway, dito tayo sa panghuling topic natin, itong tungkol kay Amy. Si Amy Marcos hindi pumirma sa 2026 budget. No siya. Ang rason niya, marami pa rin pork daw dyan. Itong budget daw na ito ng 2026 ay puno pa rin ng pork. Sabi niya, hindi lang kasi lantad, hindi raw kasi lantaran kasi nga giniling. Ang labas, giniling daw ang nandyan sa 2026 budget. Ito ang pagkakasabi niya. Mali para sa akin na ilipat ang tinanggal na flood control funds patungo sa mga soft pork gaya ng MAIF, AX, TUPAD, PAFF, FMR at LGSF. Mga programang matagal nang iniuugnay sa political incentives. Ang dagdag na pondo rito, 143.83 billion mula sa NEP. Tuwing mababanggit ang soft pork, hindi ko maiwasang isipin na ito ay pork barrel pa rin. Ang budget na ito ay giniling, pork pa rin. Giniling lang para di halata, kaya ayaw kong pumirma. Yan yung yan yung stand ni Amy dito sa 2026 budget. Totoo naman yung sinasabi ni Amy Marcos. Marami pa rin talagang pork yan sa 2026 budget. Kaya lang, hipokrita rin itong si Amy. Maalala natin, sa 2025 budget, kontra din daw siya sa 2025 budget. Pero nung nilabas ng Billionaire News Channel yung DPWH leaks, pangatlo siya sa top na mga senador na napakaraming projects. Number 1 si Angara, number 2 si Chis Escudero, number 3 siya. Ayon yan sa expose ng Billionaire News Channel doon sa tinatawag na DPWH leaks, silang tatlo. Si Angara, Sani, si number 2 si Cheese, number 3 siya. Pero kontra din siya noon sa 2025 budget. Kaya kontra siya sa 2025 budget, pero pangatlo siya sa pinakamaraming projects. So napaka-ipokrito. Kumbaga, ngayon na naman, okay, kontra na naman siya sa 2026 budget. Sige nga, wala ba siyang mga projects dyan sa 2026 budget na yan? Kumukontra siya kasi, pero kahit naman kasi siya kumontra dyan sa budget na yan, maaprubahan yung budget na yan, may implement yan. So, ibig sabihin, kahit kumontra siya, yung kanya mga projects na nandyan, may kanya pa rin yun. Kaya napaka-ipokrito. Kasi, kukontrahin mo yung budget, pero siya, yung mga projects niya, nandyan pa rin, naisingit na. Grabe lang ang kanyang komentaryo,
sa budget na yan, kung ano-anong ano niya na giniling daw yan, kaya pork pa rin, ginawa lang, giniling lang para hindi halata. Totoo yan, marami talaga diyan questionably sa budget na yan. Kaya lang, kung totoo mong paninindigan mo yan, adi ano, huwag kang kumuha ng mga projects. Eh nung 2025, yun na nga, kontra din siya sa 2025 budget. Lagi naman siyang kontra eh. Pero ang dami niyang projects, pangatlo nga siya eh. O di ba napaka-ipokrito ng ganyan? Napaka-ipokrito ng ganyan. Ganyan ang mga style nito ni Amy. Kontra, pero nanginginabang. Oh, yan yun. Yan si Amy Marcos. Nung 2025, pangatlo siya. Imagine niyo pangatlo siya sa pinakamaraming projects. Oh. Si Sani Angara, ini-expect yan na marami sa kanyang insertions, pinakamarami siyang projects, karamihan doon nasa Baler Aurora. Ang dahilan noon, siya ang chairman ng Finance Committee noon. O syempre, makapangyarihan siya. Si Chis Escudero, syempre, nasa liderato rin ng Senado. Itong si Amy, ano ito eh, hindi mo maintindihan. Oposisyon, nasa minorya, kontra ng kontra, kasi pro Duterte siya, kontra siya sa administrasyon ng kapatid niya, kinukontra niya lagi. Pero, yung pala, pangatlo siya sa pinakamaraming proyekto noong 2025. Ngayong 2026, ilabas kasi, wala ba siyang mga projects dyan sa 2026 budget na yan? Kung kontra siya ng kontra at sinasabi niyang no siya dyan sa budget na yan, pero napakarami niyang projects din pala dyan, ay di ipokrita nga siya. Inuulit-ulit niya lang yung ganyan. Hindi, walang integridad itong si Amy Marcos. Yan ang malinaw dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.